buksan niyo po ang inyong mga Bible, no? Maganda po, ano? Maganda po yung binigay po sa Bernice na lagayan ng ating mission. Mission po ba yan? Mission. Hindi pwede po, ano? Gagdag po lang po kayo dyan. Saka po, pwede lang po. Malaki po yun pag naipon. At pwede po natin, ano, nakapagsuporta po sa mga missionary. Importante natin yung nag-speak po sa amin po last January. Pastor Joel last year. Okay, so, yun na po, say amen. Amen. 1 Timothy chapter 1, verse 12. Altogether, reading and read. And I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, for that He counted me faithful, putting me in the ministry. Amen. Nawalan po, basahin po ulit. And I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, alam niyo po, no, bakit ang Diyos po may counted as faithful because of His Son na ating pong tinanggap bilang Panginoon sa kanyang tagapagligtas ng ating buhay. Pagka sinasabi ko ng Bible, siya po yung ating mediator. Siya po ang ating tagapamagitan sa ating Ama. Kaya po, ano, yung integrity ng kanyang anak na si Jesus Christ, yun po yung kanya pong tinitignan. Kasi kung tayo, we are sinners, right? Sometimes we commit mistakes. We commit sins. So, sa kabila po ng lahat, sabi po dyan sa ating pinasa, God counted us faithful and putting us in the ministry. So, kaya po ano eh, lahat po ng mga Kristyano talaga dapat may ministry. Kapagkat yun naman po talaga ang dahilan kung bakit tayo ay nadagdag sa kanyang iglesia. Okay, so nandito na tayo, di ba? Let's pray. Lord, tuloy mo kami samahan sa aming pag-aaral, aming pag-aaral. Alubos po namin maintindihan, Panginoon, ang aming journey as a Christian, Panginoon. Salamat po din ang Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, kailan mo ako? Let me speak on the subject to you this morning about the journey of a Christian life. No? Ang ating pong journey sa mundo ito ay hindi po madali. Amen? Hindi po madali ang lakbayin ng mga Kristiyano. Sapagkat nung panahon na tayo po ay nag-decide na sumunod sa ating Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon sa kanyang tagapagligtas ng ating buhay, nag-declare din po tayo ng war against kay Satan. No? Kasi nung hindi pa tayo mananampalataya, ang kita sa atin kasi wala tayong pakialam, no? Sa ating buhay, sapagkat sa kanya na tayo. Pero nung tayo po ay nag-decide, yun na po magsimula, no, ang pakikialam ni Satanas para hindi tayo maging effective na Kristiyano. Kaya po, nung nag-decide tayo, hindi tayo natakot na mag-commit ng buhay, mag-commit sa mga ministry. So, yun na po yun. No? At si Satanas ay hindi titigil hanggat hindi tayo hihinto. Kaya po sa buhay ng isang Kristiyano, sa kanyang journey, sa ating journey, hindi ko madali. Amen? So, in our journey as a Christian, is a lifelong path of growth. Hindi po madali po lumago, no? Ating pong tema po sa isang taon, napapalitan na po yan sa June.
no? Save to go and serve. Iligtas po tayo ng Panginoon para po lumago at maglingkod. Amen? Kasi hindi tayo makapaglingkod nang ayon po sa standard ng Panginoon kung hindi po tayo malago. Kaya kailangan po tayo lumago. Amen? Hindi po natin maintindihan yung pagsamba tuwing linggo kapag hindi tayo lumalago. At hindi tayo makakalago kapag on and off ang ating spiritual life. Kaya po, isa po sa mga hadlang po sa Kristiyano hindi makalago, yung pangangailangan ang mas nakikita kaysa ang ating Panginoon. Samantalang sabi po ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, na tayo po ay tumingin, no, sa ating Panginoon. Kapag siya po ang author ng ating pong the author and finisher of our faith. Author at hanggang sa katapusan, no, ng ating pong pananampalataya, hanggang sa katapusan ng ating buhay. No? Siya po yung nagbibigay po ng solusyon. So, kung hindi po tayo nakatingin sa ating Panginoon, nakatingin po tayo sa mga pangangailangan po ay mga distraction sa ating journey. Right?